Magandang gabi po, Miss Kate. Ako po si Alma, 36 na taong gulang. Dating tagabantay at tumutulong magbuhat ng mga bagahe sa isang maliit na terminal ng bus sa probinsya. Sa ngayon, tahimik na akong namumuhay sa bayan namin sa Mindoro. Pero bawat tunog ng bus engine, bawat anino sa sulok ng terminal, muling bumabalik sa alaala ko ang mga gabi ng pagbabanta, ng pagkalito, at ng pagkamatay. Hindi ko na babanggitin kung saan eksaktong terminal ito. Baka may mga kamag-anak pa ng mga biktima ang makapakinig. Pero ang ikukwento ko sa inyo ay hindi haka-haka. Hindi rin ito basta kababalaghan lang. Ito ay totoong nangyari. At ako mismo ang nakasaksi. Simulan natin sa isang babaeng pasahero, nagngangalang Letty. At sa isang bus na sa papel, hindi kailanman dumating sa terminal. Taong 2012 noon, Enero. Kapag ganitong panahon, madalang ang bumabiyaheng bus dahil sa malamig na simoy ng hangin at ilang bahagi ng kalsada ay madulas. Ako ang naka-duty sa gabi. Isang panggabing shift mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Malamig, tahimik, walang masyadong pasahero maliban sa ilang lasing na nag-aabang ng huling biyahe. Ang terminal na ito ay hindi malaki. 2 waiting sheds, ticket booth, at isang mini kantina. May iisang ilaw lang ang poste sa dulo. Palaging kinakabahan ang mga bagong guard pag naka-assign sa terminal. Pero sanay na ako. Nang gabing yon, may bus na dumating ng bandang alas 9. Hindi ito kilala ng mga dispatcher. Wala sa schedule, walang pangalan sa harapan. Puti lang ang body, pero may logo ng RM Transit sa gilid. Ang problema, ang RM Transit ay matagal nang hindi pumapasada. Nagsara na raw 5 taon bago iyon. Sir, saan po ang biyahe nyo? Walang sumagot. Tumingin lang ang konduktor sa akin. Mataas, payat, maputla, parang luma ang suot na uniforme. Sumenyas lang siya na bukas sila sasakay. Biglang may dumating na isang babae. Bit-bit ang backpack. Mukhang galing sa trabaho. Siya si Letty. 26 years old, single mom, crew sa isang local fast food. Madalas ko na siyang makita sa terminal. Regular commuter, Bulacan. Ay, Ate Alma, ito po ba yung Cubao na last trip? Hindi ko alam, Iha. Wala sa listahan namin yan. Pero mukhang Cubao rin ang ruta. Kung totoo ngang may ruta. Napatingin lang si Letty sa bus. Nag-aalangan. Pero dahil malakas ang ulan at gabi na, sumakay na rin siya. Pagkatapos ng ilang minuto, bigla itong umalis. Walang ibang sakay kundi si Letty. Wala na ring bumaba. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na siya muling nakita.
Nagsimula ang bangungot kinabukasan. Hindi pa namin alam, isa lang si Letty sa maraming nawala dahil sa bus na iyon. Kinabukasan, dumating ang ina ni Letty. Luhaang nagtatanong kung sumakay ba raw siya ng bus kagabi. Tahimik akong tumango. Pinilit ko siyang i-comfort. Pero sa totoo lang, wala akong maipaliwanag. Nagpunta kami sa dispatcher's logbook. Walang entry para sa RM Transit. Lalo pang lumala ang sitwasyon nang buksan namin ang CCTV. Wala ang footage ng bus. Walang entry, wala ring record ng tao sa loob ng booth. Parang hindi nangyari. Pero may hawak akong stub ng ticket. May pangalan ni Letty. Ilang araw pang lumipas, napansin ko hindi lang pala si Letty ang nawala. May 3 pang regular na pasahero. Si Mang Enrico, isang matandang barbero. Si Dondi, estudyante sa kolehiyo. At si Kay, tindera ng cellphone load. Lahat sila huling nakita sa terminal. Bakit tila may nawawala kada linggo? Lumitaw ang pattern. Palaging gabi. Palaging tag-ulan. At palaging may puting bus. Sinubukan naming i-report sa pulis. Pero dahil wala kaming plate number, CCTV o kahit manifest, hindi raw sila makakakilos. Hanggang isang gabi, habang nag-i-inspeksyon ako ng banyo sa likod ng terminal, napansin kong may bagong pinturang sign sa pader. Babalik sila, handa ka na ba? Tumingin ako sa paligid. Walang tao, pero malamig ang hangin. At amoy sunog ang hangin, kahit walang apoy. Sa pagkakataong iyon, napagtanto kong hindi lang basta bus ang bumabalik tuwing gabi. May mas malalim na dahilan at hindi ito gawa ng tao. Isang linggo pagkatapos mawala si Letty, ako'y naka-duty muli sa panggabing shift. Bandang 2:00 ng madaling araw, habang naglalakad ako papunta sa kantina para kumuha ng kape, may nadaanan akong babae sa waiting area. Sa unang tingin, akala ko normal lang. Hanggang sa mapansin kong hindi siya gumagalaw. Parang rebulto, nakatitig lang sa malayo. "Ma'am, okay lang po kayo?" Hindi siya sumagot, kaya nilapitan ko. Doon ko siya nakilala. Si Letty. Ang babaeng sumakay sa bus na hindi kailanman dumating sa Cubao. Namutla ako. Hinusot ko ang mga mata ko. Pagtingin ko muli, wala na siya. Hindi lang siya. Maging si Mang Enrico. Nakita kong palakad-lakad sa dulo ng terminal. Si Dondi,
nakaupo sa bench, nakangiti pero walang mata. Si Kay, hawak pa rin ang tray ng cellphone load, pero duguan ng lieg. Tuwing gabi, tila nauulit ang kanilang huling mga sandali. Paulit-ulit. Parang sinasadyang ipakita sa akin. Minsan, maririnig mong bumubukas ang pinto ng bus kahit walang bus. May mga yapak sa sahig kahit walang pasahero. At palaging may amoy na parang sunog na goma. Isang gabi, sa kalagitnaan ng ulan, may babaeng humihingi ng tulong. Nakasuksok sa likod ng isang poste. "Tulungan mo kami. Hindi kami makalabas." Paglapit ko, naglaho siya. Naiwan lang ang basang sapatos, gamit ni Letty. At mula noon, alam kong may ipinapahiwatig sila at kailangan kong alamin kung ano ang nangyari sa bus na hindi dapat bumalik. Nung dumami na ang mga nawawalang pasahero, nagsimula nang magtanong ang lokal na pulis. Pero walang matibay na ebidensya. Puro CCTV glitches. Puro hindi mapaliwanag. Ako mismo, minsang pinuntahan ng isang ina. Umiiyak. Guard, kita raw po ng vendor ang anak ko dito uling beses. Pero wala siya makitang bus papunta Cubao. Saan po siya sumakay? Hindi ko siya masagot. Pero may kutob na ako. Lahat sila huling nauupo sa harap ng room 9. Isang gabi, sinubukan kong i-record ang sarili kong pag-ikot. Ginamit ko ang lumang camcorder ni Lito. Pagdating ko sa room 9, bukas ang pinto. Pumasok ako. Mabigat ang hangin. Amoy lumang kahoy at lumang dugo. Sa gitna ng kwarto, may bathtub. Hindi ito dati nandoon. Punong-puno ng itim na likido. Nakita ko ang reflection ko sa tubig. Pero hindi ako yun. Nakaputi, basang-basa. Nakangiti. Biglang may humawak sa likod ko. Malamig. Nang nilingon ko, wala. Pagbalik ko ng tingin sa tubig, wala na ang refleksyon. Lumabas ako at sa pag-review ko ng footage, wala ang room 9 sa video. Lumaktaw ito sa layout. Pero rinig ang audio. Pag-iyak, paghikbi, at isang gulong. Walang makakabalik. Lahat ng pumasok, dito na natapos. Dumating ang araw na bumalik si Mang Celso. Matanda na, halos di na makalakad. Bitbit ang isang kahon. Sabi niya, oras na raw para sabihin ang totoo. Alma, hindi mo dapat naranasan to. Pero nangyari na.
Wala nang atrasan. Inilabas nga ang lumang record book. Handwritten logs ng mga pasahero mula 1980s. Ang room 9 na dati ng tramway room nung ginagawa pala ang Capinel. Isang babaeng trabahador raw ang na-rape at pinatay doon. Habang nagpapahinga, hindi siya pinansin ng management. Kaya't gabi-gabi, naririnig ang iyak niya, paulit-ulit. Hanggang may isa pang babae na nagpakamatay din sa parehong kwarto. Hiniwa ang pulso habang may pasaherong natutulog sa kabilang bench. Hindi raw yun ordinaryong kwarto. Parang kumukulong espasyo. Parang lihim na bunganga ng impyerno na ginawang pahingaan ng mga nawawalang kaluluwa. Lahat na nakaupo sa harap nito, lahat na nakatingin ng diretso sa pinto, sinusundan. Kapag nabuksan na room 9, hindi na ito basta nagsasara. At doon ko napagtanto, hindi lang ito kwento. Ito'y paalala. Sa bawat terminal, sa bawat hintayan, may mga lugar na hindi dapat tinatambayan. Pagkatapos ng revelasyon ni Mang Celso, sinubukan kong mag-resign. Pero bago pa ako makaalis, may isa pa akong gabi ng duty na hindi ko malilimutan. Wala masyadong pasahero. Ulan ng ulan. Brownout pa buong gabi. Kaya kandila at flashlight lang ang gamit. Tahimik ang terminal. Pero sa gitna ng katahimikan, may kumalabog mula sa room 9. Niyaya ko si Lito. Dalawa kaming lumapit. Paglapit sa pinto, bukas ito. Nakasalubong namin ang amoy na parang nabulok na bangkay. Hindi na kami pumasok, pero may nakita akong papel sa sahig. Galing sa luma naming logbook. Sulat kamay, dugo ang tinta. Bumalik ka. Biglang may sumigaw mula sa loob. Boses ng bata. Nay! Nay! Ayaw ko po! Tumakbo kami palabas. Pero nung lumingon ako, nakita kong may nakaapak sa loob ng room 9. Ako. Pero hindi ako yun. Parang kopya lang. Mas luma, mas pagod, at mas dilat ang mga mata. Pagsapit ng umaga, tuluyan na akong nagpaalam. Wala na akong balak balikan ang terminal. Pero minsan, sa mga panaginip ko, bumabalik ako ron at sa bawat panaginip, palapit ng palapit ang pintong iyon, room 9. At sa likod nito, may naghihintay. Pagkatapos ng mga sunod-sunod na kababalaghan, naisip kong may isang paraan pa para mapatunayan sa sarili kong hindi lang ako nababaliw. Ang kumuha ng litrato. Bumili ako ng disposable camera sa palengke. Pagsapit ng hating gabi, bumalik ako sa terminal. Tahimik. Parang walang kaluluwa. Pero alam kong meron. Pinicturan ko ang lumang kariton. Ang lumang upuan sa waiting area at ang bintana kung saan ko madalas nakikita ang refleksyon ni Lola Talia. Pero nang ipadevelop ko ang mga larawan sa isang lumang Kodak shop sa bayan, hindi ko inaasahan ang mga lumabas. Sa unang larawan,
Sa kariton, may aninong nakaupo, parang bata, nakatitig sa akin. Sa isa pang kuha sa waiting area, may nakatayo sa gitna ng mga upuan. Isang babae, nakabarong Tagalog, sira ang muka, pero kitang-kita ang pulang mancha sa dibdib. At sa pinakahuling larawan, ang salamin sa gilid ng terminal. Nakita ko ang sarili kong refleksyon, pero may isa pang muka sa tabi ko. Si Lola Talia, nakangiti, at ang kamay niya nakapatong sa balikat ko. Napaupo ako sa bangketa nang makita ko ang mga litrato. Isang matandang tambay ang lumapit. Si Mang Delfin, dating janitor sa terminal. Ay, nakita mo rin sila? Ako rin dati. Akala ko bangungot lang ang lahat. Pero hindi sila multo, iha. Piling kaluluwa. Dito na trap. Anong ibig mong sabihin? Trapped? Lahat ng namatay sa terminal, sa loob o labas, sa trauma, sa galit, sa paghihintay, nananatili. Kasi ang terminal, hindi lang daan. Pwede rin maging tulo. Simula noon, kahit anong iwas ko, parang palaging may humahatak sa akin pabalik. Minsan, kahit nasa bahay ako, naaamoy ko pa rin ang luma at kalawangin na amoy ng terminal. O kaya, pagkilat ko sa umaga, naisip kong nasa upuan pa rin ako ng kariton. Minsan, sumasabay pa sa panaginip ko ang tunog ng speaker ng dispatcher. Lahat ng biyahe patungong wala. Alis na. Sumakay na po ang mga hindi na makakabalik. Hanggang isang araw, nagising akong pawis na pawis. Ngunit hindi ako sa kama. Nasa loob ako ng terminal. Umuulan at hawak ko ang lumang ID ko. Pero may kakaiba. Sa ID ko, hindi na pangalan kong Alma ang nakalagay. Nakaukit doon, Alma F. Permanent Vendor, Departure Pending. Naisip kong baka ito na ang huling pagkakataon. Bumalik ako sa terminal, dala ang lumang ID at ang camera na ginamit ko. Walang katao-tao, pero may isang bus na nakaparada. Walang pangalan, walang signage, pero sa LED panel sa harap, Cubao, huling biyahe. Sumakay ako. Walang driver. Pero nang umupo ako, nagsara ang pinto. Nagsimulang umandar ang bus nang wala man lang nagpapatakbo. Habang tumatakbo kami sa kalsada, hindi na kalsada ang natatanaw sa mga pintana, kundi mga alaala, ang lumang tindahan, ang bangkay ni Talia, ang babae sa barong, ang bata sa kariton, isa-isa silang sumasakay. Walang nagsasalita. Lahat nakatitig lang sa akin. Nang huminto ang bus,
Nasa harap ako ng sarili kong bahay. Pero walang ilaw. Walang tao. Lahat ng gamit ko, nandoon pa rin. Pero parang matagal na akong wala. Sa huling pagkakataon, tiningnan ko ang ID. Ang nakalagay na ngayon, Alma M. Pasahero. Biyahe. Kompleto. Miss Kate, salamat po kung nabasa niyo ang kwento ko. Hindi ko alam kung hanggang saan ang abot ng liham kong ito. Pero kung naririnig niyo ito ngayon, sana ay mag-ingat kayo sa lugar na matagal nang hindi pinapansin. Minsan, ang terminal ay hindi hintayan lang, kundi puntod. Gusto ko rin pong samantalahin ang pagkakataong ito na batiin ng mga anak kong sina Mariz at Jomar. Kung naririnig niyo man to, tandaan niyong mahal na mahal ko kayo. Pasensya na kung hindi ko kayo nadadalaw. Pero sa tuwing dadaan kayo ng terminal, baka andun lang ako. Nag-aabang, tahimik, at patuloy na sumasakay sa huling biyahe. Kung nagustuhan mo ang kwento, i-like at mag-subscribe ka na. At kung may sarili kang creepy na karanasan, i-share mo sa amin. isipnaligawhorror@gmail.com. Hanggang sa susunod na lagim. May nakakakilabot na kwento ka rin ba o karanasan na mahirap ipaliwanag? Ipadala sa amin sa isipnaligawhorror@gmail.com at baka ikaw na ang susunod na feature sa aming next episode.